Kasi ang sabi po ng legislators na pagka pirma, bigyan sila ng kopya. So meron naman po silang kopya nun at ina-acknowledge nila yung ginawa. Ina-acknowledge nila kanino? Ina-acknowledge nila yung ginawa pong... Sa inyo? Opo. Na, okay yan. Sige po. Just a few more points, Mr. Chairman. Next, sabi ni Ginoong Haveliana ng NABCOR, kilala ka daw niya. Kilala mo nga ba siya? Yes, sir. Sabi rin niya, na-meet niya daw si Napoles dahil gusto raw mag-invest ni Napoles, makipag-joint venture sa NABCOR. Totoo po ba yan? Wala naman pong ganun binanggit si Ms. Napoles sa akin. 2 beses daw sila nag-meeting sa Discovery sa labas ng opisina. Sabi niya, pinag-usapan yung investment ni Napoles doon. Siya ba ang kausap ni Napoles sa NABCOR? Yes, sir. Siya yung contact ni Napoles sa NABCOR? Yes, sir. Isang tanong kaugnay sa hindi pagbanggit ng pangalan, tutukuyin ko kay Secretary De Lima mamaya. Curious lang ako. Sabi mo yung sexy lalaki. Paano nangyari yun? Kasi po... Mahilig sa... Hindi po. Nung una po kasi ano siya, mataba daw, tapos biglang pumayat. Kaya sexy na ang tawag namin. Secretary De Lima, earlier I was listening, as a last point, Mr. Chairman, I would like to place on the record, matagal na ho akong payat, ha? Ha? At yung kasama ko dito, mataba pa rin daw. Mr. Chairman, ako, pumapayat na ako, pero palagay ko, hindi naman ako si sexy, ano? Benner? Mabuti yung maliwanag. Hindi po. Ako ang limitasyon mo, hindi ka pwede magpangalan. Anong pumipigil sa akin, isa-isahin yung pangalan para sabihin mong hindi? Beside the point, Mr. Chairman, I raised that point. I have a reservation with respect to not naming names, similar to the point raised by Senator Cayetano, for 2 reasons. One, tila lahat nagiging suspect hanggat hindi na ipa-file yung reklamo. Pangalawa, may mga aligasyon na nga at lumalabas na pinipili lang daw yung sasampahan ng kaso o yung pangalang babanggitin. Kaya kanina may reservation din ako sa pagpresenta either ni Secretary De Lima o ni Attorney Baligo dahil mas maganda syempre manggaling sa bibig mismo ng testigo. Short of asking the Secretary to name names, just a few questions, ma'am. One, when you filed the case, or if and when you filed the case on Monday, sasampahan niyo ho ba lahat ng binanggit ni Benhar na kasabwat dito o in tranches po ba yung pag-file ninyo ng kaso? By batches po. Hindi po kaagad lahat. Ang pinakabasehan ho ng first batch of cases na ipa-file namin ay yung personal knowledge, meaning nabanggit ng mga whistleblowers, especially Benhur, at kung may karampatang ebidensya, the paper trail documents, the needed documents. So, in the same manner na kapag binanggit lang based on, dahil nakita, pumunta, or basta nabanggit lang yung pangalan, pero based on the examination by the NBI team of certain documents, of relevant documents na mga nakuha nila sa ibang ahensya like COA, DBM, ay wala dun pa, hindi pa. Hindi pa nakukuha kasi sa dami po noon, hindi pa lahat nakukuha, ay hindi muna ho namin isasama. I have to be very candid. We are under extreme pressure to file already a case or cases ASAP. So, magsasample muna ho kami. But even sa pagsasample, maingat po kami na dapat talagang may basehan, solid. Pero dadaan muna po yan sa ombudsman or sa office of Regardless of the amount, ma'am. Regardless of the amount. Yun pong mga... Kumbaga, ang ilalagay nyo sa batch 1, kumbaga sa section 1, yung pinakamalakas ang ebidensya, regardless of the amount. Yan po, wala pa ho kaming final decision dyan. We've been discussing that with the team and also with Attorney Baligod. Now, pero sa ngayon po,
meron pong, yung iba po, yung iba na sasampahan na namin kasama sa first batch ay nasusunod yung threshold ng plunder. More than 50 million each yung alleged commission nila. Yung iba naman, konti, less than the threshold. Now, yun po ang pinag-aaralan ho ng team, kasi sa team meron naman hong mga abogado, ay yung mga less than 50 million, yung alleged kickbacks, commissions na alam ng na recorded and may ebidensya. Pwede kayang isama rin namin yan sa plunder o ibang charge na lang, like malversation of public funds. May isang punto pinag-aaralan namin is that, does it mean that the threshold amount needed to be met only relative to the amount of the kickback or the alleged kickback or commission of that particular lawmaker? Or shall we look at the amount of the PDUF itself involved in that particular transaction? Nakaramihan naman po dyan sa mga PDUF na yan na amount ay malalaki. So because the misuse itself, and for as long as the other elements are there, lalo na kung papatak ho sa the series of acts. Yes, baka ho pwede na. Pero Yun po ma'am, ang pinag-aaralan namin. Hindi po ba may uri at klase din ng malversation na non-bailable? Through negligence, siguro? Hindi po, may uri po at klase ng malversation na non-bailable.